Ang librong How Not to Die ay isinulat ng author na si Dr. Michael Greger, isang American physician at professional speaker tungkol sa public health issues. Siya rin ang founder ng nutrition site na nutritionfacts.org at kilala sa kanyang advocacy na plant-based diet. Ang librong ito ay tungkol sa mga nangungunang sanhi ng premature death sa Amerika, mula sa heart disease, high blood pressure at cancer. Ipinaliwanag ni Dr. Greger sa librong ito kung paano makakatulong ang good nutrition upang mapabuti ang ating kalusugan. Nakasulat din sa libro ang koneksyon sa pagitan ng kinakain natin at chronic diseases. Nahati sa dalawang bahagi ang libro, The Why and the How. Sa unang parte ng libro, tinalakay ng author kung bakit kailangan kumain ng masustansyang pagkain. Ipinaliwanag niya ang papel ng pagkain sa prevention, treatment at reversal ng mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa United States. Ang pangalawang bahagi ng libro ay tungkol sa kung paano mamuhay ng malusog. Naglalaman ito ng guide at tips na makakatulong sa mga taong gustong magkaroon ng healthy lifestyle. Maraming matututunan sa librong ito, lalo na kung nais mong magbawas ng timbang o mapanatiling malakas ang iyong pangangatawan at makaiwas sa malalang sakit. Kaya naman inirecommend ko na basahin ninyo ng buo ang libro na How Not to Die by Dr. Michael Greger. Pero kung nais mong malaman kung ano-ano ang mga aral na mapupulot mo sa librong ito, stay tuned. Number 1. Importante ang healthy diet. Isa sa mga aral na matututunan mo sa librong How Not to Die ay ang kahalagahan ng healthy diet. Ang pagkain ng whole plant foods ay mainam upang maiwasan ang chronic diseases o malalang sakit. Gayon din ang pagbabawas ng pagkain ng animal o processed foods. Ayon kay Dr. Greger, namamatay ang mga tao hindi dahil sa katandaan. Sa halip, namamatay ang iba dahil sa malalang sakit tulad ng heart disease. For instance, ang pagkain ng mas maraming animal at processed foods ay nagpapataas ng risk ng chronic diseases. Kaya naman, ang ating diet ang pangunahing dahilan ng premature death. Although iba-iba ang diet sa bawat bansa, ang pag-maintain ng healthy diet ay makakatulong upang maiwasan ang mga sakit sa lungs, brain at heart. Number 2, ang heart disease ay common sa United States. Ang heart disease ang nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Amerika. Sa katunayan, nasa 400,000 na tao ang namamatay sa US taon-taon dahil sa heart disease. Sanhi ito ng pamumuo ng plaque sa loob ng arteries na nagdudulot ng atherosclerosis at pagtaas ng bad cholesterol. Sa Amerika, ang sintomas ng atherosclerosis plaque ay makikita na sa mga batang nasa edad 10 taong gulang. Samantala, halos walang naitalang kaso ng coronary heart disease sa ilang bahagi ng mundo na nagpa-practice ng traditional plant-based diet tulad ng rural China at Uganda. Therefore, dapat mong bawasan ang consumption ng dietary cholesterol, trans fat at saturated fats. Makakatulong din ang plant-based diet sa paglinis ng arteries upang maiwasan ang heart diseases. Number 3. Mas mababa ang risk ng infections at brain diseases sa non-meat eaters o sa mga taong hindi kumakain ng karne. Bilang pangunahing source ng protein, nag-triple na ang demand ng meat at poultry sa buong mundo. Pero alam mo ba, mayroon ding kaakibat na panganib ang pagkain ng meat o karne. Base sa librong How Not to Die, mas mababa ang risk na magkaroon ng brain diseases at infections ang mga taong hindi kumakain ng karne. Makakatulong ang plant-based diet upang maiwasan ang mga delikadong sakit sa utak tulad ng stroke at Alzheimer's disease. Halimbawa, ang pag-increase ng fiber intake ay makakatulong upang maalis ang cholesterol sa arteries. Pinapababa rin nito ang blood pressure para maiwasan ang stroke. Maaari ring maiwasan ang Alzheimer's disease sa pamamagitan ng healthy diet at lifestyle. Kung hindi ka kumakain ng karne tulad ng baboy, manok at isda, mababawasan ng 50% ang risk mong magkaroon ng demensya. Additionally, nag-originate sa mga hayop ang human infections tulad ng measles, smallpox, tuberculosis at typhoid fever. Kaya naman, ang pagbabawas ng pagkain ng karne ay mainam upang humaba ang ating buhay. Number 4. Bawasan ng sugar at salt intake upang bumaba ang risk ng diabetes at high blood pressure. Ang sugar at salt ay mahalagang parte ng ating diet. Matatagpo nito sa halos lahat ng pagkain mula sa fruits, vegetables at grains.
However, ang mataas na sugar levels ay maaaring magdulot ng diabetes. Nakakapinsala rin ito sa cells at nerves. Kung mapapabayaan, ito ay posibleng magdulot ng stroke, heart attacks, kidney failure at blindness. Moreover, ang high sodium intake ay nagdudulot ng high blood pressure at water retention. Fortunately, may iwasan ang diabetes at high blood pressure sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong diet at lifestyle. Iwasan ang paglalagay ng sobrang daming asukal at asin sa iyong pagkain, lalo na ang pagkonsumo ng processed foods. Number 5. Iwasan ang risk ng breast at prostate cancers sa tulong ng plant-based diet. Ang plant-based diet ay isang uri ng diet na binubuo ng plant-based foods at mababang amount ng animal products. Ang diet na ito ay may high amount ng fiber-rich plant products, kagaya ng fruits, vegetables, whole grains at legumes. Noong bata pa si Dr. Michael Greger, himalang nakarecover mula sa heart disease ang kanyang lola sa pamamagitan ng pagsunod sa plant-based diet. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-pursue si Dr. Greger ng karir sa medisina. Bukod sa heart disease, ang plant-based diet ay makakatulong upang bumaba ang risk ng breast at prostate cancers. Kung kumakain ka ng karne, mainam din na pakuluan ito upang maiwasan ang risk ng cancer. Number 6. Ang herbs at spices ay nagsisilbing health booster. In culinary, ang herbs at spices ay karaniwang ginagamit upang magbigay ng lasa at aroma sa pagkain. Pero alam mo ba na makakatulong din ang herbs at spices upang mapabuti ang iyong health at well-being? Sa katunayan, ang paglalagay ng isang kutsarita ng oregano sa iyong pagkain ay makakatulong upang dumoble ang taglay nitong antioxidant. Bagamat napakaliit lang ng herbs at spices, mas mataas ang taglay nitong antioxidants kaysa sa ibang uri ng pagkain. Ayon sa pag-aaral, pinapabagal ng saffron ang development ng Alzheimer's disease. May mga spices rin na nagtataglay ng monoamine oxidase na makakatulong sa pag-reverse ng depression. In addition, ang turmeric ay nagtataglay ng curcumin na effective panggamot sa colon, lung at pancreatic cancers. Kaya ang herbs at spices ay makakatulong sa pag-boost ng immune system. Number 7. I-flush out ang waste products sa iyong katawan gamit ang tubig. As we all know, ang pag-inom ng tubig ay mahalaga upang mapanatiling hydrated at maayos ang function ng katawan. Fina-flush out din ito ang waste products sa katawan. Gayunpaman, karamihan sa atin ay hindi umiinom ng sapat na tubig. Ayon sa payo ni Dr. Greger, kailangang uminom ng 10 to 15 tasa ng tubig kada araw ang mga lalaki at 8 to 11 naman para sa babae. Ang pagkain ng prutas at gulay ay makakatulong din upang tumaas ang water intake. Furthermore, may iba pang mga inumin na mayaman sa health benefits. For example, ang pag-inom ng 2 tasa ng tea na walang asukal ay makakatulong upang maiwasan ang panganib ng long-term liver problems. Number 8. Mahalaga ang fruits sa kalusugan, lalo na ang berries. Gaya nga ng kasabihan, an apple a day keeps the doctor away. Although hindi ito scientifically related sa pagbisita sa doktor, ang mga prutas ay siksik sa nutrients at nagtataglay ng maraming health benefits. Makakatulong ito sa disease prevention at long-term health. Pero hindi lang isang prutas ang dapat mong kainin sa isang araw. Mas maganda kung susubukan mong kumain ng 3 servings ng prutas kada araw. Inirecommend ni Dr. Greger ang berries fruits dahil mayaman ito sa antioxidants. Pinipigilan nito ang cellular damage at pinapababa ang inflammation. Ang pag-consume ng berries ay makakatulong din sa brain function. Pinapataas nito ang bilang ng natural killer cells na lumalaban sa mga tumor at viral infections. Number 9. Kumain ng leafy greens at vegetables araw-araw. Maliban sa prutas, ang pagkain ng iba't ibang gulay araw-araw ay makakatulong upang mapabuti ang iyong overall health. Mahalaga ang pagkain ng leafy greens tulad ng arugula, chard, kale at spinach dahil sa taglay nitong high nutrition. Inirecommend rin ni Dr. Greger ang pagkain ng cruciferous vegetables kagaya ng beetroots, broccoli, cabbage, carrots, cauliflower at mushrooms. Base sa pag-aaral,
Ang pagkain ng broccoli araw-araw ay may kakayahang pababain ng 40% ang DNA mutations ng mga taong matagal nang naninigarilyo. Kaya naman ina-advise ni Dr. Greger na damihan ang consumption ng broccoli sprouts. Ito ay mura at effective na paraan upang mapabuti ang kalusugan. Number 10. Dagdagan ang consumption ng whole grains, nuts, seeds, at beans. Here's a trivia. The more colorful the grain, the higher antioxidants it contains. Ayon sa mga pagsusuri, ang kulay ng green ay may relasyon sa antioxidant activity nito. Ang wheat grains na kulay purple, blue, at black purple ay mas mataas ang antioxidant properties kaysa sa white or red wheat grains. That's why, inirecommend ni Dr. Greger ang pagkain ng 3 serving ng brown rice, whole wheat pasta, oats, quinoa, at millet araw-araw. Iwasan din ang mga produktong may label na multigrain o stone ground dahil hindi ito whole grain products. Sabi ni Dr. Greger, dahil sa taglay na phytates ng mani, ang pagkain ng 1/4 cup of nuts araw-araw ay makakatulong upang madagdagan ng 2 taon ang iyong lifespan. Ang pag-consume ng beans ay mainam din sa kalusugan dahil sa taglay nitong antioxidants, fiber, iron at protein. Bonus lesson, mag-exercise. Bukod sa healthy diet, ang pag-eehersisyo ay mahalaga upang mas mapahaba ang buhay at mapanatiling malusog ang iyong katawan. Ang physical activity na recommended para sa mga matatanda ay 150 minutes kada linggo o mahigit 20 minutes kada araw ng moderate aerobic exercise. Pwede ring subukan ang iba pang moderate exercise tulad ng brisk walking. Kung mahilig ka naman sa extreme activities, subukan ang 40 minutes na intense exercise, kagaya ng active sports, running, at weight training. In short, ang healthy diet at proper exercise ay parehong mahalaga upang makaiwas sa mga malalang sakit. Kailangan mong balansehin ang iyong pagkain at pag-eehersisyo kung nais mong humaba ang iyong buhay. To sum up, ito ang mga aral na matututunan mo sa librong How Not to Die. Number 1, importante ang healthy diet. Number 2, ang heart disease ay common sa United States. Number 3, mas mababa ang risk ng infections at brain diseases sa non-meat eaters. Number 4, bawasan ang sugar at salt intake upang bumaba ang risk ng diabetes at high blood pressure. Number 5, iwasan ang risk ng breast at prostate cancers sa tulong ng plant-based diet. Number 6, ang herbs at spices ay nagsisilbing health booster. Number 7, i-flush out ang waste products sa iyong katawan gamit ang tubig. Number 8, mahalaga ang fruits sa kalusugan, lalo na ang berries. Number 9, kumain ng leafy greens at vegetables araw-araw. Number 10, dagdagan ang consumption ng whole grains, nuts, seeds at beans. At bonus lesson, mag-exercise.